Kaya yung mga anak ninyo, huwag ninyong hahayaan. Kung ikaw na ama o ina, walang alam sa pananampalataya, please, huwag mong hahayaan na lumaki ang anak mo tulad mo. Paturuan mo ng katesismo. O kaya ay siguro naman ay kayang-kaya mong magturo. Anak, mag-antanda ka nga ng krus. Mari ko na may kayang-kaya nyo yan. Anak, sisimba tayo bukas ha? Bakit po tatay? Piyesta ng inyong patron, Santo Niño, ay lahat ng mga bata ay dapat nasimba. Patron ang batang si Jesus. At least may alam kang ganun, simple, basic. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayon pong araw na ito ay piyesta po sa Lipa. Baka ho kayo may mga kamag-anak doon, kakilala, kumare, sayang din ang isang tanghalian. Pero tingnan ho natin yung isang santo lamang na pinagdiriwang at ginugunita ngayon na isinermon din po ni Cardinal Rosales kahapon. Si San Sebastian. Ang pangalan po kasi ng katedral natin ay Cathedral of San Sebastian. Katedral, ibig sabihin po ng katedral ay katedra. Yun po yung upuan ng obispo. Hindi ho yun malaking simbahan. Pag sinabing katedral, hindi. Ang katedral pong tinatawag yung naroroon sa loob ng simbahan. Yung makikita nyo doon sa gawing kanluran na upo ang may mahabang, yan parang ganyan na mahaba ang tapos may canopy. Yun ho ang katedra, kung tawagin. Katedra. Wala hong pwedeng umupo doon, kundi yung obispong namamahala ng ating archdiocese. Kapag wala siya, ay di, may taklob yun, may cover. Pero pag naroroon siya, katulad ngayon, siya ang magmimisa ng 9:30, ay di, yun ho'y nakaredy. Yun ang kanyang upuan. Kumbaga ang katedral, simbahan ng obispo. Siya pa, parang siya ang pinaka-parish priest ng simbahang iyon. Yan. Kaya pwede siyang dumating doon anytime kasi simbahan niya yon. Parang mga basilika naman. Ang basilika naman, tulad ng basilika ng Batangas, basilika ng Batangas City, basilika ng Taal. Ang ibig sabihin naman ng basilika, malaking bahay. Malaking bahay. Ay di talaga namang malalaki yan basta sinabing basilika. Yan naman ho ay simbahan ng Santo Papa. Kapag si Pope Francis ay pumarito, hindi yan magmimisa sa katedral. Doon yan magmimisa sa basilika. Dahil yun ang kanyang simbahan na nakakalat sa buong mundo. Yan. Kaya yan ay magandang nalalaman ninyo. Kakaunti ho nakakaalam niyan. Katulad ninyo, kayo lang ang nakakaalam niyan. Subukan niyong umuwi kayo sa inyo mamaya at tanungin niyo kung ano ang pagkakaiba ng katedral at saka ng basilika. Sasabihin ng mga isya, kayo yatin nalilipasan na ng gutom, ay kung kumain na.
Oh. Marami hong Katoliko, sa totoo lang, huwag naman kayong magdadamdam, kahit kayong mga nanonood sa Galaxy Cable at sa ating pong Facebook live stream, marami naman talaga ho. Aminin nyo o hindi, marami ho sa atin ay mangmang sa simbahan. Ang daming hindi alam. Madaming hindi alam. Kaya maraming naiiyamot sa simbahan. Bakit ho? Kasi may proseso dito eh. Tingnan na lang nyo bago kayo maging ninong o ninang ng binyag. Dadaan pa kayo sa mga pagtuturo at mga seminar. Kailangan eh. Kaya yung iba, nagbo-born again. Kasi madali lang ang mag-born again. Ang sasabihin lang sa iyo nung pastor, ministro, naniniwala ka ba sa Diyos o kay Kristo? Do you believe in Jesus Christ? Pag sinabi mong, opo, oh siya, welcome. Ang dali, ano? Ang dali. Kaya yung mga nasama diyan, mga wala ding alam. Kasi pag may alam ka, matibay ang iyong pundasyon ng pananampalataya. Hindi ka kayang igupo kasi alam mo na mali yan. Kaya nga ang bilin na bilin sa amin, huwag kayong makikipagtalo sa mga yan. Huwag kayong makikipagtalo. Kasi ang kanilang level, nandito lang sa baba. Pag ikaw ay maalam na Katoliko, andini ka. Nagiging nakipagtalo, di bumaba ka. Pareho lang kayo. Narinig ka na eh. May alam ka na, sila wala pa. At saka hindi nga kayo magpapanagpo. Dahil ang layunin ng mga yan, kaya tayo tinutuligsa, ay tayo ay mapahiya at tayo matalo. Maling-mali kayo. Kailanman hindi ho tayo magpapanagpo. Meron ka, meron kami dito. Ano ang dapat? Galangan na lang tayo. Ito ang pinaniniwalaan ko dahil ito ang tinuturo sa amin. Yang sa inyo, hindi ko alam yan. Yan. Ngayon ho kasing buwang ito ay buwan ng Biblia. Kaya ito'y magandang nalalaman nyo. Sabi nung isang pastor, may daladalang Biblia. Sabi doon sa magbabangka, yung bangkero, magkano ang tawid doon sa kabilang ibayo? Malaki yung ilog eh. Ay ganito po ang halaga. Daladala yung Biblia niya. Ay siya, sige ihatid mo ako doon sa kabila. Babayaran kita. Ay sagwan, walang motor, sagwan. Ay di habang siyempre mabagal, papunta doon sa kabila eh. Sabi nung pastor doon sa magbabangka, ikaw ba'y Katoliko? Sabi nung nagbabangka ay, opo. Ay alam mo itong daladala kong ito, alam mo ito? Opo, alam ko ho yan. Ay, ano ito? Biblia ho yan. Oo pala eh. Binabasa mo naman ito. Naku kahiyahiyaman po, mamang pastor, ay hindi ko po nabubuklat yan. Pero naririnig ko po yung mga sinasabi dyan. Tuloy-tuloy kaya. Sabi ng pastor, nako, ikaw ay Katoliko, hindi ka nagbabasa ng Biblia. Kalahati na ng buhay mo ang nawala. Kalahati na ng buhay mo ang nawala. Hindi ka nagbabasa ng Biblia, salita ng Diyos. Tuloy lang yung ay nung nasa gitna na yung bangka, biglang lumakas ang agos ng siguro parang lumakas. Hindi yung magbabangka ginagawa ng paraan para baga naman walang katig. Talagang pantawid lang naman doon sa kabilang ibayo. Ay di ginagawa ng para. Siyempre, marunong na yun, matasanay na eh. Ay medyo parang talagang ang lakas ng current, ng agos. Sabi nung magbabangka mamang pastor, kayo gaho ay marunong lumangoy. Sabi ng naku, hindi eh. Hindi ako hawak-hawak yung Biblia. Naku, hindi ako marunong lumangoy. Sabi nung magpapastor kung ako ho ay hindi nagbabasa ng Biblia, ay kalahati ng buhay ko ang nawala.
Ngayon ho, sa pagkakataong ito, buong buhay ninyong mawawala. Ayan. Naikwento ko lang naman ho yun sa inyo. Sapat ngayon nga ho ay buwan ng Biblia. Dapat talaga, nagbabasa ang Pilipino nito ang mga Katolikong Pilipino. Ngayon, mga minamahal na mga kapanalig, si San Sebastian po, yung nakikita niyong patron sa lipa, yung may mga pana, may mga tusok ng pana. Karating nagaho kayo sa lipa, doon sa katedral. Ang patron ho doon, yung may mga tusok ng pana. Pero hindi ho yun ang kanyang ikinamatay. Naalala ko tuloy, kwento ulit May manang naman, pumasok ng katedral ng lipa. Hindi kay si San Sebastian naroon sa taas, tapos narin yung krus. Ito na naman, istorya na naman ito ng walang kaalam-alam. Pagtunghay nung manang na nagdadasal, napaiyak. Ay di yung mga kasama yun. O yan ang nangyayari sa'yo, ba't ka naiyak? Ikaw may problema. Wala, wala. Ba't ka naiyak? Siguro sa pagdadasal mo. Hindi, ako lang inaaawa. Basta naaawa? Naaawa ako sa Panginoon. Ipinako na, pinana pa. Akala niya yung pinana ay si Jesus din. At yung nakapako ay di si Jesus din. Kawalan na naman ng kaalaman. Kaya yung mga anak ninyo, huwag ninyong hahayaan. Kung ikaw na ama o ina, walang alam sa pananampalataya, please, huwag mong hahayaan na lumaki ang anak mo tulad mo. Paturuan mo ng katesismo. O kaya siguro naman kayang-kaya mong magturo. Anak, mag-antanda ka nga ng krus. Mari ko na may kayang-kaya nyo yan. Anak, sumabay ka sa akin. Dasal tayo ng ama namin. Anak, sisimba tayo bukas ha? Bakit po tatay? Piyesta ng inyong patron, Santo Niño. Ay lahat ng mga bata ay dapat nasimba. Kasi piyesta ng inyong patron, ang batang si Jesus. At least may alam kang ganun, simple, basic. Yung iba, wala kang masabi. Si San Sebastian po ay hindi naman talaga, si San Sebastian, sundalo. Siya ho ay sundalong Romano. Pero sa kagustuhan niyang baguhin ang pamamalakad ng mga sundalo sa imperyo ng Roma, ay di napagbintangan siyang kinakalaban niya ang emperador. Kaya siya hinatulan, mamatay. Dinala siya doon sa isang puno at pinagpapana. Akala nila mamamatay. Iniwan na doon Ay napadaan yung si Irene ang pangalan. Taga-Roma din. Ay nahinga pa si Sebastian. Dinala sa kanyang bahay. Inalis ang mga pana. Nabuhay. Mga ilang buwan lamang nagpagaling, lumakas na uli si Sebastian. Ay bumalik uli. Nagsundalo uli. Ay di, numalama, buhay pa pala ito. Ay di, hinuli-uli siya. Hindi na siya pinana. Binugbog na. Hinampas ng mga kahoy. O di, patay. Yun ang siguradong patay na. Kaya yung si Irene o si Irene na tumulong sa kanya, naging santa din. Saint Irene of Rome. Kaya dalawa ang kanilang relic. Wari ko yan ay kasabay nung dumating ang relic ninyo ng San Sebastian, ni Santa Irene, at saka yung kay Santo Tomas.
sabay nun sa akin din doon sa San Nicolas. Alam ko sabay-sabay yan eh. Yung mga relic na yan eh. Yun yung first time na meron kami ng relic doon sa San Nicolas. Yun. Inilalabas lamang namin yung relic pagka magpipiesta. Parang ito. Magpagpipiesta si San Tomas, naroon ang kanyang relic. Tinatago ho namin doon sa sakristiya yan. Magkakameron na rin ng relic papagawang ko lang ng lalagyan. Ito, si San Ezekiel, ang patron ng mga may sakit na kanser. Yan. Diyan kayo magdadasal. Yan ho ang maikling kasaysayan ni San Sebastian. Si San Sebastian. Na ang kasabay naman ngayon niyang pinagdiriwang din, martir din, si San Fabian, na isa namang papa sa Roma na nag-alay din ng kanyang sarili para sa kapakanan ng simbahan. Ngayon naman po, sa isang ay ba'y nakasakay na ng bus? Bagay kayo, hindi masyadong, ang iba sa inyo hindi na nagbubus. Minsan sa isang bus, kampante namang nabiyahing ganyan, bigla na lang may sumigaw. Meron palang kaming kasamang luka. May sumakay na luka. Yan ho kasi ang ginagawa ng iba. Isasakay yung luka sa bus, babayaran yung konduktor, hati pa ang dalawa ng driver kung magkano. Basta maialis lang sa bayang ito, yung luka. Kasi hindi naman nila kilala. Ay di ang gagawin ni isasakay ito. Babayaran halimbawa, 500. Bahala na kayo kung saan nyo ibabayan. Minsan ho ako'y nakasakay ng ganon. Hindi namin alam, naroon sa may likod naman. Ay yung luka ay nagsisigaw kasi nga nabiyahe. Nagsisigaw. Sabi nung katabi ko, ba? Yun yata ay yata nasisiraan na ng bait. Sabi naman nung konduktor, maingay. Baliw ho talaga yan, baliw. Yan, baliw talaga. Yan, ibababa na namin sa bandaroon. Yun. Okay. Malaki ang pagkakaiba ng nawawala sa sarili at saka yung wala sa tamang pag-iisip. Yan. Malaki ho ang pagkakaiba niyan. Kasi dito sa ating mabuting balita, nasabihan ang Panginoon, nasisiraan siya ng bait. Nasisiraan ng bait. Sa ating mga Batanggenyo, pag nasisiraan ng bait, nababangaw, nawawala ka sa katinuan. Yan. Kasi pagka nawawala ka lamang sa sarili, pwedeng positibo yan eh. Halimbawa ay sa iyong sobrang saya, ay di nawala ka na sa sarili. Hindi masama yun. Sa sobrang saya mo, di ba? Pagka tayo'y sayang-saya, hindi na natin alam ang mga nangyayari sa atin. Sobrang kasiyahan natin. Nawawala ka sa sarili. Yan. Parang lasing. Yung lasing, hindi naman sira ulo yun. Nawawala sa sarili. Bakit lasing? Nagsasasayaw ng kung ano-ano. Naglalakad ng pasuray-suray. Nawala na sa sarili. Yan. Samantalang yung wala sa tamang pag-iisip, ay di nasiraan na nga ng ulo. Kitagaho niyo ang pagkakaiba. Yung isa'y nawawala sa sarili, hindi ho sira ulo yon. Ang sira ulo yung wala sa tamang pag-iisip. Dito ho sa ating mabuting balita, hindi ho sinabi na si Jesus ay nasisiraan ng ulo, kundi nasisiraan ng bait, nawawala sa sarili. Si Jesus ay nawawala sa sarili, yan ang nabalitaan ng kanyang mga kaanak, kung kaya siya sinundo. Bakit siya nawawala sa sarili? Dahil buhos na buhos sa paglilingkod sa mga tao. Halos
wala nang panahong kumain. Sa sobrang paglilingkod ni Jesus, nakaligtaan na niya ang kumain. Hindi ba minsan ganyan din tayo pagka sobrang busy, nakakalimutan na natin kumain. Nalipasan na ng oras ng pagkain. Bakit? Abalang-abala. Marami yan. Marami tayong example dyan. Sa sobrang pagtatrabaho, o kaya maraming nabili, lumipas na yung oras ng kain niya. Hindi na makakain, ang dami nabili. Meron din mga taong hindi na rin magawang kumain dahil abala naman saan? Sa sugal. Nakikita ko nung kailan yung aming kapitbahay, ako'y hindi pa pare, may madyungan doon sa silong ng bahay. Ay kitang-kita ko po doon, yung iba doon, pag upo ng umaga, abay hanggang gabi na yun. Sabi ko, kinakain pag ang mga yan. Abay yung pala doon na dinadalhan, na-order na. Ay di habang naghahalo ng pitsas kain ng kain daw. May order na. Doon na sa lamesa sabi ko, paano naman jingle yan? Ay di natayo naman at alam nga naman doon ka jumingle. Siyempre hindi. Natayo din naman. Madaling-madali Pinatatao mo na doon sa isang halimbawa yung may palaba. Ikaw muna din ako lang jingle. Ay kuminsan yung mga nagsusugal ng ganyan, ang babaho. Aba hindi na naliligo Abalang-abala lalo na kung tawagan nila yung konsyerto. Pag sinabi yung konsyerto ng madyong, yun ay ilang araw. Ilang araw yun. From sunrise to sunset. Grabe yun. Tapos, ang katumbas naman nun sa sabong ay di yung derby. Alam naman yung derby. Kaya yung derby, kamisan, inaabot ng madaling araw yun. Talagang ngayon talagang andala mo talagang pera do pagka derby, milyunan. Yan. So, yan. Yung mga ganyan ay hindi maganda. Hindi katulad ng kay Jesus na siya ay hindi makakain dahil ang daming taong gustong magpagamot, daming taong gustong makadao pang palad siya. Yan. Yan ang isang dahilan kung bakit nasabihan siyang nawawala sa sarili. Ano pa? Upang sagutin ang paratang na siya ay inaalihan ni Beelzebul. Si Beelzebul, yung pong salitang Beelzebul, yan po ay ang katumbas niyan, demonyo. Demonyo. Kaya para mawala yung tinatawag na pagdududa nila na ako'y inaalihan ng demonyo, ay di ako'y maglilingkod. Yan. Negatibo man ang salitang nawawala sa sarili, etong tatandaan nyo, hindi baliw ang Panginoon. Sa kanyang pangangaral at sa sinasabi niya, hindi yan kabaliwan. Ang kabaliwan ay yung bang ikaw ay naglilingkod. He has no insanity or mental derangement. Hindi kabaliwan ang makalimot sa sarili para sa iba. Tingnan niyo yan. Hindi kabaliwan ang makalimot sa sarili para sa iba. Kaya nga may yung mga nai-inlove, kayong mga nai-inlove, di ba? Ano ang sabi nyo? Crazy for you. Crazy for you. Kita nyo kayo nung kayo napaibig? Hindi ba halos kayo mabaliw? Kinalimutan mo na ang lahat. Nariyang magtiis kang magutom dahil sa kaaabang do sa iyong naiibig. Nagtitiis kang mabasa ng ulan. Alam na alam ni Father ay ganyan ang style ko noon Nung ako may naiibig na, hindi pa ako nakakaisip magpare. Ay talagang
magtitiis ka ng iyong tanghalian, banana Q. Ay inaantay mong lumabas eh. Di magtsatsaga ka doon. Katayo ka doon. Oh. Ngayon, hindi na huuso yan eh. Ako naman ika ay yung sunduin. Ala, tanda mo na susunduin ka pa. Kita na lang tayo. Wala na ngayon gayong mga sakripisyo eh. Oh. Kung sakaling sa paggawa natin ng mabuti, maparatangan tayo na nawawala sa sarili o tamang pag-iisip, huwag kayong mabahala. Don't worry. Jesus is our model. He is not crazy. Maybe he is crazy in love. He is crazy in love. Di ba kayong mga nanay, nakakalimutan na rin yung kumain para lang alagaan yung batang yan? Sino ba si Raulo pa ang babangon ng alangang oras para lang asikasuhin ang batang naiyak? Hindi normal yon. Pero ginagawa ninyo. Bakit? Mahal mo ang batang yan. Handa kang magsakripisyo. Kapag kami kasama ng paglilingkod na may sakripisyo, hindi ho yan kabaliwan. Yan ho'y pagmamahal at pag-ibig na tunay. Iwanan ko po sa inyo ang pagkaing pangkaisipang ito. Pag sa Diyos, ikaw ay baliw. Pag sa mundo, ikaw ay aliw. Kaya sa paglilingkod ng may pag-ibig, dapat walang maliw.